Impeachment process kay Vice President Sara Duterte mas lalong bumibigat. Usap-usapan na nga sa social media ang balak pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Dito ay naglabas ng komento si dating Senador Trillanes patungkol sa posibleng magaganap na pagpapatalsik kay Vice President Sara. Nilinaw nito ang mga posibilidad. Una-usad ang impeachment pagkatapos ng eleksyon dahil sa panibagong mga kongresista na mahahalal na ang lilitis sa kaso ng bise. Pangalawa, marahil raw ibasura ito ng mga kongresista at ang pangatlo ay lilitisin ito ng mga bagong sets ng Senado. Pinabulaanan naman ni Trillanes ang mga posibilidad na ibasura ito ng Administrasyong Marcos. Dagdag pa nito na 1% lamang na maibasura ito. Kung nagkataon man na maibasura ang impeachment, ay magkakaroon ng immunity si Vice President Sara hanggang 2026 bago makapag-file ulit ng impeachment complaint. Marami naman hindi sang-ayon sa lumalabas sa survey patungkol sa pagbaba ng trust rating ni Vice President Sara. Hindi raw ito kapani-paniwala. Marahil raw kontrolado ito ng iba't ibang grupo upang i-manipulate at makakuha ng simpatya sa mga mamamayan. Halos 10% raw ng trust rating ni Vice President Sara ang bumagsak. Taliwas ito sa mga lumalabas sa social media, iba't iba naman ang mga reaksyon ng mga netizens sa nasabing impeachment complaint laban kay VP Sara. Sige, ituloy nyo lang. Alam na politically motivated ito. So ang kinakatakutan natin dyan after ng peace rally at pag di pa ninyo pinakinggan ang nakakarami na alam naman na di makakatulong ito sa bayan ng impeachment na to. Baka pagbalik mga tao Pueble Power na, iyan yata ang gusto ng gobyerno ayaw sa peace rally. Sige, ituloy nyo. Kung titignan natin, mas maraming pang dahilan para ma-impeach ang presidente, kaya lang di uusad yan kasi kamag-anak niya speaker. Yung 3 taon ni Marcos at may natitira pang 3 taon, mauubos lang yan sa gagawin nilang impeachment. Walang mga project kagaya ng build, build, build. Mukhang masasayang lahat ang pinagpagura ng Quadcom sa nangyari ngayon sa bansa. Ating pakinggan ang buong pahayag ni Senator Trillanes. Ang sinasabi ko nga po ay at this point, meron pong 3 possibilities lang dyan po sa impeachment na yan. Una, ibabasura siya. Pangalawa, kung itutulak siya, ngayong Kongreso, ngayong set ng Senado ang maglilitis sa kanya, or palalagpasin hanggang sa susunod na Kongreso, meaning yung mga bagong senador ang lilitis. So yan po ang 3 posibilidad. At this point in time, yung mga outsiders can only speculate kung ano ba yung nangyayari sa labas. Pero ang isipin po natin, ay meron pong mga internal communications yan na hindi natin necessarily makikita dito from the outside. So, kailangan na lang talaga dito it's a wait and see game at this point. Kasi kagaya nung di ba yung sa ICC dati, o sabi nung talagang hindi pwede, ipapakulong pa raw kung sino yung mag-cooperate. Talagang mahigpit yung mga pananalita nun. Pero kinalaunan, di ba? O bukas sa posibilidad, then eventually, kung sa Interpol padadaanin, wala magagawa kundi papa-aresto. So nakita natin how the public communications or external communications change over time. So we'll have to wait.